Omniscient Reader's Viewpoint. Kabanata 25. Episodyo 6, Oras ng Paghuhukom, 3. Kinabukasan, may ilang pagbabago sa Gumho Station. Una sa lahat, nawala si Han Myung-woo. Nagtago siya nang magsimula ang laban at nawala pagkatapos nitong matapos. Hindi ko alam kung nagtatago siya sa loob ng istasyon o lumilipat sa susunod na istasyon. Huwag na tayong mag-alala sa kanya ngayon. Hindi ko siya gusto mula pa sa simula. Bukod pa rito, hindi siya nag-isa sa pagkawala. Tama si Jung Hee-won. Matapos ang labanan kahapon, halos wala ng tao ang natira sa Gumho Station. Hindi naman dahil kakaunti ang mga nakaligtas. Sa halip, mas marami ang nakaligtas kumpara sa orihinal na kwento. Gayunpaman, karamihan sa mga nakaligtas ay umalis ng istasyon kagabi. Marahil may kanya-kanya silang dahilan. Okay lang ba ang mga natirang tao? Tanong ni Yosanga habang nakatingin sa mga nakaligtas. Ako, si Yosanga, si Lee Hyun-sung, si Lee Gil-yaung, at si Jung Hee-won. Maliban sa aming 5, mayroon lamang 5 tao ang natira sa istasyon na ito. Si Jung Hee-won ang unang nagsalita. Hoy, lahat! Sasama ba kayo sa amin? Ang mga simpleng salita ay nagdulot ng gulo sa mga tao. Ang kinatawan ay isang batang babae na hawak ang kamay ng isang bata. Uwi kami ng hiwalay. May mga natirang barya kami. Tapat kong hinangaan na nakaligtas ang ina at anak sa nakakapangilabot na laban. Kung mayroon silang ganitong lakas, maaaring makaligtas sila ng walang tulong sa amin. Tumango si Jung Hee-won. Naway magtagumpay kayo. Nang bumaling si Jung Hee-won, lumitaw ang ginhawa sa mga mukha ng mga tao. Sa katunayan, hindi nakakagulat ang ganitong reaksyon. Tiyak na nakakagulat ang sitwasyon kahapon. Naiintindihan ito. Isang tao ang tumanggi na magbigay ng awa habang ang isa naman ay brutal na pumatay kahit na may dahilan. Para sa kanila, maaaring hindi masyadong naiba si Jung Hee-won sa Cheoldo Group. Hinawakan ko si Lee Hyun-sung na nakatulala na may hangang ekspresyon sa tabi ko. Lee Hyun-sung say. Si Lee Hyun-sung na nakatingin kay Jung Hee-won na may blankong ekspresyon ay tumingin sa akin na may gulat. Sa tingin ko alam ko kung ano ang iniisip niya. Nagtataka siya kung siya ba ang babaeng tinamaan ng pagkasindak kahapon at pumatay sa lahat ng mga tao mula sa Cheoldo Group. Natapos na ba ang mga paghahanda? Medyo magulo pero natapos na. May mga plastic bottle para gawing lalagyan ng tubig, mga gamit para proteksyon sa lamig at mga pang-emergency. Talaga namang kapaki-pakinabang ang isang sundalo sa mga ganitong sitwasyon. Hanggang dito na lang. Kung kailangan mo pa ng iba, wala na akong ibang kailangan, gusto ko sanang sabihin pero bigla akong naisipan ng isang bagay. Oh, pwede mo ba akong hanapan ng mga portable na secondary batteries? Nagsasalita ka tungkol sa baterya. Bakit? Natural na magtaka. Walang silbi ang smartphone dahil walang signal. Sagot ko ng walang tiyak. Mayroon akong lugar na magagamit ito. Sinabi ni Lee Hyun-sung na hahanapin ito at sinimulan niyang maghanap sa mga naiwan ng Cheoldo Group. Sinabi rin ni Lee Gil-yaung at Yosanga na tutulong. Tumingin si Jung Hee-won sa akin at nagtanong. Umalis na ba tayo? Aalis na tayo. Nagtanong siya ng natural na parang walang tanong na sasama kami. Ito si Jung Hee-won. Tanggap na tanggap ko ito mula sa aking pananaw. Ang hukom ng pagkawasak ay isang talentadong tao na kahit si Yoo Jong-yuk ay tututok sa kanya. Marami akong katanungan. Huwag na ngayon. Talaga, ikaw ay isang bakal na pader. Binigyan ako ni Jung Hee-won ng magaan na suntok at tumawa. Nakakuha ka ng 1,500 barya mula sa karakter na Jung Hee-won. 2. Naghahati-hati ako. Sobrang awa ko na lahat ito ay akin lang. Ibibigay ko ito sa ibang tao. Naiintindihan ko ang kanyang sinasabi. Kahapon, si Jung Hee-won lamang ang pumatay sa karamihan ng mga miyembro ng Cheoldo Group. Sa madaling salita, siya ang nakakuha ng karamihan ng kanilang mga barya. Sa kabilang banda medyo kinakabahan ako tungkol dito. Hindi mo na kailangang gawin ito. Hindi alam ni Jung Hee-won. Sa katunayan, mas marami akong barya. Ako hindi si Doc Chessy, alam mo. Ilang beses na sinuntok ni Jung Hee-won ang aking braso bago siya naglakad patungo sa tunel kasama ang kanyang backpack. Tapusin mo na ito. Aalis ako at gagawa ng ilang mga kaayusan. Huwag masyadong lumayo.
May mga mapanganib na bahagi kapag mag-isa. Iwinasiwas ni Jung Hyewon ang kanyang kamay na tila huwag mag-alala habang siya ay naglalakad palayo. Ang constellation na Demon-like Judge of Fire ay nasisiyahan sa iyong pagkakaibigan. Ang constellation na Abyssal Black Flame Dragon ay nakangiti ng nakatago. Pinanood ko ang mga mensahe sa hangin na parang walang iniisip at sinabing, "Maraming nakuha kahapon. Dapat masaya ito." Walang sagot. Muli kong sinubukan. Huwag kang magkunwari at sabihin mo, "Alam kong nanonood ka." Hahaha, nahuli mo ako. Boses ni Bihyong. Gaano karaming nakuha mo? Tatama. Tumingin ako ng tahimik. Pagbuntong hininga, tama. Paano mo nalaman ulit? Hindi ko lang makayanan. Kunin mo ito. Ang Dokaibi na Bihyong ay nagbigay sa iyo ng 4,500 barya. Akala ko na. Itong masamang Dokaibi. Hindi gumagamit ang mga constellation ng sponsorship system at direkta itong ipinapadala sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Ibibigay ko ito sa iyo mamaya. Mayroon ding mga mensaheng ito. Biglang lumitaw ang mga mensahe. Ang constellation na Prisoner of the Golden Headband ay nasisiyahan sa iyong senaryo. Ang constellation na Demon-like Judge of Fire ay kumbinsido sa iyong paghuhusga. Ang constellation na Secretive Plotter ay nasisiyahan sa iyong plano. Kaya't hindi ko nakuha ang mga mensahe ng suporta kahapon. Nagtataka ako dahil napakagandang nangyari at nakakuha ako ng mas kaunting kita kaysa sa inaasahan. Mga barya na hawak, 23,050. Marami akong ininvest na barya mula sa nakuha kong mga nakaraang pagkakataon sa stats at ngayon ay marami na akong barya muli. Panahon na ulit para pagbutihin ang aking mga stats. Kaya't gagawin ko ito ng katamtaman. Hindi ko mabuksan ang attribute window kaya't kailangan kong alalahanin ang eksaktong antas ng aking mga stats. Una, mahalaga ang stamina. 1,200 barya ang na-invest sa stamina. Stamina D, 12, stamina D, 15. Ang tibay ng iyong katawan ay labis na tumaas. Wala akong hiwalay na passive attack skill kaya tinaasan ko rin ang aking lakas. 1,600 barya ang na-invest sa lakas. Lakasli, 11, lakasli, 15. Isang mas malakas na puwersa ang darating mula sa iyong mga kalamnan. Para sa agility, sapat na upang makaiwas. 400 barya ang na-invest sa agility. Agility Li, 10, agility Li, 11. Ngayon ay makakagalaw ka ng kaunti ng mas mabilis. Kailangan kong mapanatili ang White Pure Star Energy kaya't dapat ay higit sa antas 10 ang Magic Power. 1,200 barya ang na-invest sa Magic Power. Magic Power Ryu, 6, Magic Power Ryu, 10. Isang mahiwagang enerhiya ang naninirahan sa iyong kaluluwa. Maaari akong mag-invest ng higit pa sa ito, ngunit sinadyang hindi ko ginawa. Kapag nakarating ako sa Chongmuro, mayroon pang ibang lugar kung saan kailangan kong gumastos ng maraming barya. Bilang karagdagan, nagastos ko na ang 4,400 barya ngayon. Madali at mahirap gamitin ito. Kung ipinanganak ako na may disenteng stats, hindi ko na kailangang gumastos ng napakaraming barya. Isang ipinanganak na may level 1 stamina sa Ways of Destruction, kahit ang stamina ni Li Gilyaong ay mas mataas pa kaysa dito. Sa pamamagitan ng paraan, nakalimutan ko 2 karagdagang senaryo ang inirerekomenda. Talaga kang magaling. Mukhang malapit na akong ma-upgrade ang antas ng aking channel. Naiintindihan. Hindi ko nakamit ang suporta ng sponsor tulad ng ibang mga incarnations, kaya kailangan kong mangolekta ng mas maraming barya. Ngunit ang dahilan kung bakit hindi ko nakita ang epekto ng pagkakasunduan kay Bihyong ay dahil maliit ang kanyang channel. Ang mga maliit na constellation ay hindi sapat. Upang makakuha ng mas maraming barya, kailangan ng mas maraming constellation upang i-configure ang channel. Kapag nakarating ako sa Chongmuro, malapit na ang kapaligiran. Kung handa na ang lahat, alis na tayo. Wala bang nawawala? Nagtipon ang aking mga kasama at tumango. Sa pagtingin sa kanilang mga nerbyosong mukha, tila lahat sila ay na-enlighten mula kahapon. Sa wakas, nagsimula ang paglalakbay patungong Chongmuro. Nakapag-cross na sila ng kalahating riles nang lumabas ang mensahe ng sistema. Na-enable ang pangalawang pangunahing senaryo. Panandang pandagdag. Pangunahing senaryo #1, pagtatagpo.
Kategorya, pangunahing. Kahirapan, Mga kondisyon sa pag-clear, tumawid sa tunel at makipagkita sa mga nakaligtas sa unang pangunahing base. Limitasyon ng oras, wala. Kompensasyon, 500 barya. Pagkabigo, panandang pandagdag. Ang mensahe ay nagpapaalala sa akin na talagang nagsisimula na. Hindi tulad ng unang pangunahing senaryo, ang pangalawang senaryo ay may pangunahing base. Tanong ni Jung Hyewon. Ang pangunahing base. Nasaan iyon? Hindi kinakailangan ng sagot. Agad na lumitaw ang isa pang mensahe. Ang susunod na pangunahing base ay Chongmuro. Chongmuro. 3 stop na lang Dati, ganoon nga. Kukukuku. Lumabas ang mga daga sa lupa. Nasa paligid ng 30 ang mga daga. Nakatigil si Jung Hyewon. Dadaan tayo ng 3 stop dito. Si Lee Hyun-sung ang lumapit. Ikaw ang mauuna. Dahil sa suporta ng kanyang sponsor, ang kabuang stats ni Lee Hyun-sung ay 37 na ngayon. Nakakuha siya ng mas kaunting barya kaysa sa akin, pero hinahabol niya ako. Ito ang bentahe ng ipinanganak na may mataas na stats. Kung alam ko ito, sana regular akong nag-push-ups. Sa likuran ako, yung. Bumaba si Lee Gilyaong sa likuran. Kahit mababa pa ang kabuang stats niya, nakapagagamit siya ng diverse communication ng mas mahusay dahil sa patuloy na pagsasanay. Pakisuyong iwan ito sa akin. Gumawa si Yosanga ng sinulid gamit ang magic power upang harangan ang mga galaw ng mga daga sa lupa. Mababa ang kanyang kakayahang atake, ngunit ang kabuang stats niya ay katulad ni Jung Hyewon. Kwaji! Hindi ba ito isang malaking bilang? Sa wakas, hindi na kailangang pag-usapan si Jung Hyewon. Kumpara kay Lee Hyun-sung, mababa ang kanyang kabuang stats, pero sapat na ang kanyang mga kakayahan. Mayroon siyang eksklusibong kakayahang judgment time na pagmamay-ari ng Judge of Destruction. Hanggang ang kalaban sa harapan niya ay masama ayon sa Absolute Good Constellations, hindi siya matatalo. Namatay ang huling daga sa lupa. Hawak ni Lee Hyun-sung ang kanyang shield sa tabi at nagsimula ng magpawis. Sa tila sapat na ito. Sa katunayan, hindi ito dapat na madaling na-clear. Hindi alintana kung gaano kasimple ang pattern ng mga daga sa lupa. Ang labanan sa 30 sa kanila ay mahirap. Hindi ko sila mapapatay ng mag-isa nang hindi inactivate ang bookmark. Ang grupo ay naging mas malakas. Nagpatuloy sila sa paglalakbay sa tunel. Sa wakas, lumitaw ang isang bagong platform sa harap ko. Yaksu Station. Sa pamamagitan ng paraan wala bang tao? Hindi yon. Puno ng mga bangkay at mga patay na daga sa lupa ang Yaksu Station. Batay sa mga sugat, ang ilan sa mga tao ay pinatay ni Yoo Jong-hyuk, hindi ng mga daga. Magpatuloy tayo. May 2 stop pang natitira. Nagpatuloy kami sa pag-usad. Sa anumang kaso, ang distansya mula Yaksu hanggang Dongdae ay mas mababa sa 1 kilometro sa isang tuwid na linya. Sa pagdating namin sa pasukan ng Dongdae Station, nakatagpo kami ng isa pang grupo ng mga daga sa lupa at pinalaya sila. Nakapaglakbay kami ng kabuang 2 kilometro sa isang simpleng daan, ngunit ang labanan ay napakahirap kaya't mabilis na bumaba ang fitness ng grupo. Magtayo dito. Say 1 stop na lang. Dapat umalis na tayo at magpahingan. Walang nakakaalam kung makakapagpahinga tayo o hindi kapag nakarating tayo doon. Tahimik ang lahat sa aking mga salita. Tiyak, ang mga halimaw ay hindi lamang ang mga panganib sa mundong ito. Tumingin ako sa paligid saglit at sinabi. Parang ang mga tao sa istasyong ito ay mabilis na umalis. Maaaring may mga pangunahing pangangailangan na natitira. Tama. Kaya pagkarinig ng mga pangunahing pangangailangan, mainat na itinaas ni Yosanga ang kanyang kamay. Nagtagpo ang mga mata ni Yosanga at Jung Hyewon. Walang mga salita ang pinalitan ngunit sabay silang tumango. Nakita ni Jung Hyewon ang aking tingin at tinanong ako. Ano yon? Gusto bang malaman ni Dr. C? Namutla si Yosanga. Hyewon-se. Ahaha, nagbibiro lang ako. Siyempre, hindi ko sasabihin kaninuman. Isang lihim na tanging sa mga kababaihan lamang. Magiging kakaiba kung hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan nila. Hindi humihinto ang pisyolohiya ng tao kahit sa mundong ito. Bumukas din ang bibig ni Lee Hyun-sung. Kaya't pupunta na ako sa banyo.
Nagtaka ako sa isang sandali pero wala namang dahilan upang hindi gamitin ang maayos na mga pasilidad. Ito ang dahilan kung bakit maginhawa ang subway. Pupunta ako kasama mo. Si Lee Giliao. Naglakad ang dalawang tao na magkasama. Tumingin ako sa kanilang likod at naisip na para silang mga mapagmahal na magkapatid na may malaking agwat ng edad. Tinanong ako ni Yosanga. Mag-isa ka lang ba, Doc Jesse? Magsusurface ako ng kaunti. Ha? Magkakaroon ng nakalalasong usok kung lalabas ka, okay lang ba? Sandali lang ako. Ipinikit ni Jung Hyewon ang kanyang mga mata sa aking mga salita. May kakaibang nangyayari. Doc Jesse, pupunta ka bang kumain ng masarap na pagkain ng mag-isa? Tumingin ako kay Jung Hyewon sa isang sandali. Ito ay lihim ng isang lalaki. Pagkalipas ng ilang sandali, nakatayo ako sa harap ng exit 6 ng Dongdae Station. Ayon sa impormasyong nabasa ko ng maaga, ang lugar na ito ay tiyak na na-expose ka sa nakalalasong usok. Ang epekto ng nakalalasong rhinos ay nakikita pa rin. Sa pagkakataong ito, hindi ko binili ang Elaine Monkey's lungs kaya't kailangan kong kumilos ng mabilis. Tumalon ako sa escalator patungong silangan habang humihinga ng mabuti. Di nagtagal, lumitaw ang isang estatwang kumikislap na kulay bronze. Ang constellation na nakasuot ng straw mat ay puno ng mga inaasahan sa iyong mga aksyon. Ang estatwa ay batay sa hitsura ng isang monghe na namuhay noong gitnang dinastyang Joseon. Nakaramdam ako ng isang hindi kilalang nobilidad mula sa katotohanang hawak ng monghe ang isang bamboo stick. Kinumpirma ko ang pangalan na nakasulat ng patayo sa ilalim ng estatwa. Yujeong Samyongdang. Okay, mabuti. Walang mga senyales ng sinuman. Nakatayo ako sa harap ng estatwa, nagdadasal. Ang constellation na nakasuot ng straw mat ay natutuwa sa iyong mga aksyon. 100 barya ang nasponsor. Wala akong pagdadalawang isip na gamitin ang White Pure Star Energy upang i-activate ang Blade of Faith. Ang constellation na nakasuot ng straw mat ay naguguluhan sa iyong mga aksyon. Pagkatapos ay sinugod ko ang estatwa ni Samyongdang. Ang constellation na nakasuot ng straw mat ay nababahala sa iyong mga aksyon. Omniscient Reader's Viewpoint.